Heto na mga kababayan, Island Sea, pinatag na, mga namamasyal, sinasamantala na habang meron pang view ng dagat dito. Ito na mga kababayan, no? Meron ng mga excavator na nakapatong dito sa mga buhangin at sinisimulan na nilang ipatag, no, itong mga nakatambak na buhangin ngayon. Ayan. Ito Island Sea yan, nandito tayo sa may SM by the Bay, Mall of Asia. Ayan. Alright. Ayan, ang ganda ng view dito. Dito tayo sa may likod ng kainan. Ano ba to? Viking siguro to, no? At yan. So yung nakikita nyong magandang view na to ng dagat, soon tuluyan na yung mawawala dahil matatabunan na to ng mga establishmento, no? Once na masimulan ng mapatibay nila yung pundasyon, no? Yung nilalatag nilang mga kalupaan dito, mga buhangin. Ayan. Mapansin niyo meron na ring mga tauhan, no, na naka dito. Ayan, nagsi-start na nilang ipatag itong Island Sea katulad ng ginawa sa Island A. Mapapansin din natin ngayon na mahaba-haba na yung inilatag nilang mga buhangin, no, dito sa Island Sea. Pakita ko sa inyo itong dulo mula dito sa kaliwa natin. Yan, ganyan na po kahaba yung mga buhangin ngayon dito. Yan. So, hanggang dun sa dulo na, no? So, sumusukat to ng 150 hectares itong Island Sea. Pero hindi pa ho yan lahat. Madami-dami pa silang itatambak dyan na buhangin. Siguro sinisimulan na nila yung pagpapatag para na rin makatungtong yung ibang equipment rito, no? Yung mga 4 wheels, no, yan, katulad ng excavator, yung mga dump truck, pati maglagay sila ng mga equipment na mas mapapadali yung pagtatrabaho nila rito. So since marami na rin naman tong buhangin na to, ay siguro sapat na to para makapagpatag ng ilang ektarya ng lupa, no, or ng buhangin ng kalupaan dito sa Island Sea. Yung mga dito, may nagmamando na rito. Yan yung mga heavy equipment, excavator. Tama ba ako mga kababayan, excavator or backhoe? Comment down below na lang kayo kung tama ba yung sinabi natin na mga heavy equipment na nandito. Tapos meron din tayong nakitang bulldozer, ayan, no, nandun sa pinakantuktok ng tambak ng buhangin na ito. Ayan. And ito naman, yan, ito Island B ito. So sakop ito ng Island B, pero ano pa rin siya, Pasay 360 Reclamation Project. So yung ibang part ng Island B ay nasimulan na rin nilang ipatag dito. Ayan. Yung ibang ayan, kita nyo may mga may mga kagamitan na sila doon. Dito naman, ayan, nagbubuhos dito sa may bahagi ng Island A. Yan, dito sa Island A meron ding mga tambak ng buhangin. Ayan. So ayan mga kababayan, so nandito pa rin tayo, no, sa may bahagi ng Manila Bay. So kung mapapansin niyo, talaga naman pong itong lugar na to ay pasyalan talaga ng ating mga kababayan po, no. Mga pamilya, mga magkaibigan, no, lahat-lahat, mga lovers. So number one at pinupuntahan talaga nila pasyalan itong MOA, itong SM by the Bay, no, itong seaside na to. Kasi nga syempre dito sa Maynila talagang bibihira lang naman ka makakita ng dagat, kundi dito lang sa may bahagi ng Manila Bay, no. Tapos kung mas malapit ka sa dagat, gusto mo dun sa Dolomite Beach or dito sa may Mall of Asia seaside. So once na matabunan na to ng buhangin lahat, ayan, inaasahan natin na yung view ng dagat dito, ayan, meron pang natitira namang konti, soon ay maglalaho na rin po to, no.
Pero for sure naman, no, kapag ka natapos naman itong ginagawang mga reklamasyon na to dito, lalo na itong Pasay 360 na to, panigurado na papalitan nila ng magandang attraction din, no, itong bahagi na to ng dagat na natabunan. So marami tayong aabangan dyan. Parang nakita ko dun sa plano, no, marami, hindi lang siya mga condo o mga kung ano-anong business, meron din mga recreational sites, no, recreational buildings, no, tayong nakikitang itatayo rito. Yan. So syempre mga mall, panigurado meron din yung mall. At isa na nga doon yung cruise terminal, no, yung kung saan ay sigurado na once na matapos na yon, dito na yan paparada yung mga cruise ship, no, na gustong mag visit dito sa Metro Manila. Ayan. Yan, so mapapansin po natin, no, patuloy lang yung kanilang ginagawang pagpatag. Ayan, mapapansin ninyo yung gabundok na tambak ng buhangin ay saglitan lang nilang na ano, na nahawi at naipatag, no. Ayan. Ito. So kagandahan lang talaga sa kumpanya dito, no, itong contractor dito, talagang ang dami nilang ginagamit na equipment. Hindi sila nagtitipid, no. Talagang marami sila mag-provide ng mga heavy equipment rito. Ayan. So sigurado kapag ka na tapos rito ay dire-diretso na itong kanilang ginagawang pagpapatag ng buhangin dito, no. Yan, yung mga tambak na yan, yung gabundok na buhangin na yan, parang Chocolate Hills lang, ay mapapatag na rin yan soon, no. Yan. Tapos makakakita na tayo dito ng mga nagtatrabaho, mga equipment, heavy equipment, 4 wheels. Hindi ko lang sigurado kung tatabunan nila, no, itong bahagi na to, pero sa tingin ko hindi naman, no. Ayan. At sa mga mamamasyal rito, masasaksihan nyo pa rin itong mga ginagawang reklamasyon dito. So ayan, pakita ko sa inyo kung gaano nakahaba yung buhangin. Ayan, oh. Mapapansin ninyo, siguro yung pagitan ng yung tubig ay nasa ano na lang to, nasa around mga 60 meters na lang, no. Ayan, mula dito sa kinatatayuan natin tsaka dito sa pinakang tambak dito. Ang ganda ng tubig, nagkukulay green, oh. Hindi ko lang kung mapapansin ninyo, no. Ayan, nagkukulay green siya. Tapos kahapon sobrang daming ibon dun sa may Roas Boulevard. Ito katatapos lang magtambak ng barkong to. Ayan, so mapapansin natin, ito po yung ating mga kababayang mga nangingisda dito sa bahagi na to ng Manila Bay. So nakatitig na lang sila sa mga ginagawang reklamasyon rito. Ayan, isa po sila sa mga nagprotesta laban nga para itigil itong mga ginagawang reklamasyon na to. Ayan. So wala pong magawa si tatay. Siyempre wala ganun talaga. Hindi ko alam kung saan mangingisda niyan si tatay, no? Baka dun sa bahagi na malalim pa at malayo dito sa ginagawang reklamasyon. Ang laki ng barkong to, ayan. So dito siya nagtambak sa may Island A. May rin buhangin na rin dito. Ito pala yung Island A. So mataas pa siya, no. Mataas pa yung pinatag na po yan, mga kababayan, no. Pinatag na yung tambak ng buhangin na yan. Pero mataas pa rin, no. Ayan, napakataas pa rin yan. Ayan. Yan yung mga tubong ginagamit kapag gumagamit sila nung cutting suction dredger na siyang kinukuha dito tapos binubuga sa ibang bahagi.
ng part nito kung saan natatambakan ng buhangin.